Mga naming Diyos, maraming salamat. Sapit namin muli ang taktang oras ng aming pagsamba. Salamat ng napakarami. Hindi mo kami pinapapaya sa aming mga paglalakbay sa daigdig. Pagaman naman ng balita ang maraming kapahamakan, maraming mga tao ay napipinsala, hindi lamang ang kanilang mga ariya, hindi ang kanilang buhay dahil sa mga kaguluhan, mga digmaan at mga kalamidad at iba't ibang karamdaman. Salamat po, Ama. Ligtas kami namumuhay araw-araw sapagkat ikaw ang aming Diyos. Laging nangangalaga sa amin. Higit sa lahat, maraming salamat po. Hanggang ngayon, namamalagi sa amin ang pananampalataya. Nagpapatuloy kami sa mga pagpili sa iyo. Hinahanap namin lagi ang ganitong mga pagsambahan. Naghahangad na lagi ka namin paglingkuran. Lagi ka namin madudutan ng kalwalhatian ang iyong banal na pangalan. Narito kaming magkakapatid. Nagmamakaawa kami sa iyo, Ama. Tanggapin mo kaming lahat. Patawarin mo na lamang kami sa aming mga sala. Kahabagan mo kaming muli. Tanggapin mo po ang aming mga pagpupuri. Tanggapin mo ang aming mga pagsamba. Niluluwalhati ka po ng aming mga abang kaluluwa. Naghihintay kami ng araw ng aming kaligtasan. Mapabigat ang pagdadala ng buhay. Mabigat ang mga pagsubok. Salamat merong ganitong mga pagsamba na dito ang may nasusuntunan ka namin. Nakadarama kami ng kaaliwan. Napalalakas mo po ang aming mga kan. Maawa ka aming Ama. Pagpalain mo kaming lahat na magkakapatid. Tulungan mo po sana na ang pagsambang ito muling magdulot sa amin ng panibagong lakas at pagpasa. Panginoong Hesus, ipamagitan mo po kami sa amin. Salamat po ng marami sa iyo. Alang-alang sa patuloy na pag-iing ang pag-alalay mo po sa amin. Po kaming bibitiwan, Panginoon, sa aming pagsamba ngayon. Muli sana pagpalain mo kaming magkakapatid. Maranasan namin ang iyong Espiritu. Pamagitan mo po kami sa Ama. Tanggapin namin ang lahat ng aming kahilingan. Ama, mamalagi kaming nakaunay sa diwa't layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Patuloy kaming ahakdan ng iyong mga payo. Pagkain ng aming mga kaluluwa. Ihanda mong lubos ang aming mga puso. Paghalang po namin hinihiling sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Bahala ang pagtatamasa ng maghawak buhay sa patuloy na paraan ay maituturing na isang kapalaran sa ligaya at payapa ang buhay ng isang pamilya may sariling tahanan at lupa at matatag na ikinabubuhay. Balit hindi lahat ng sambahayan ay naging mapalad na makarating sa ganitong kalagayan sapagkat maraming pamilya ay alipin ng kahirapan. Ang kinikita ng ama ng tahanan ay hindi makasakot sa pangangailangan ng buong pamilya. Sa ganitong kalagayan, mga ang iba'y bumabaling sa pagpunta.
Dahil dito, lalo silang nalulubog sa kahirap. Upang hindi mahulog sa ganitong abang kalagayan kung sino man sa atin. Sa halip ay tanggapin ang masaganang pagpapala ng Diyos. Ang Biblia po ay mayroong itinuturo tungkol sa kung ano ang susi para sa masaganang buhay. Ano po yun? Ano po ang susi na magbubukas ng puso para sa maginhawang buhay? Sino ang tiyak na magtatamo ng kasaganaan? Sa Kawikaan 28:25, sabi ng Biblia, ang taong nagtitiwala sa Panginoon ay magtatamo ng kasaganaan. Ano pa ang maghahatid sa tao sa masaganang buhay? Sa Kawikaan 22:4, ang sabi ng Biblia, ang kagantihan sa kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan at buhay. Sa makatwid, mga kapatid, ang pagtitiwala at pagkatakot sa Diyos ang mahalagang katangiang dapat na pataglay po natin upang matamo ang kasaganaan o kaginhawahan. Ibabasbas po ng Diyos ang pagpapala sa mga lingkod niyang nagtitiwala at natatakot sa Kanya. Ano-anong pagpapala po ang naghihintay sa mga natatakot sa Diyos at nagtitiwala? Sa Kawikaan 19:23, sabi ng Biblia, ang pagkatakot sa Panginoon ay magdudulot ng mahabang buhay, kasapatan, at kaligtasan sa kapahamakan. Sa makatwid, tatlong mahalagang biyaya po ang nakalaan sa sino mang nagtitiwala at natatakot sa Diyos. Una, mahabang buhay. Paano hahaba ang buhay kung may taglay ng karamdaman? Lalo pa nga kung malubhang sakit. Aalisin po ng Diyos ang sakit. O kung hindi man, subalit hindi ito papayagan ng Diyos na magiging dahilan ng maagang kapatayan. Ikalawa, ibabasbas ng Diyos sa atin ang kasapatan o yung tinatawag na contentment o kasiyahan sa anumang kalagayan. Kaya kahit saan makarating o anuman ang maging kalagayan sa buhay, panatag tayo sa pamumuhay, lalo na sa paglilingkod sa Diyos. Ikatlo, ang sabi ng Biblia, kaligtasan sa kapahamakan. Ano-anong kapahamakan? Aba, napakaraming kapahamakan. Lalo sa panahon ito, sa iba't ibang panig ng mundo. Ano-anong halimbawa? Digmaan, kaguluhan, at katampalasan. Di ba? Malalakas na kalamidad, gaya ng bagyo, lindol, tsunami, pagputok ng bulkan. Mulang mga panahon ito yung sunod-sunod na malalakas na ulan na nagdulot ng matinding pagbaha, pagtaas ng tubig sa maraming lugar. Lalo na doon sa Pilipinas. Babalitaan na. Marami tayong kababayan. Napinsala ang kanilang mga tahanan, ang kanilang mga kabuhayan. Kawawa. Higit sa lahat, yung pinakamalubha na kapahamakan. Yung walang hanggang kapahamakan sa apoy. Sa araw ng pag-uwi. Ano ang bintaha ng taong nagtitiwala at natatakot sa Diyos? Isinisiguro ng Diyos ang kaligtasan nila sa mga kapahamakan. Di lamang sa buhay na ito, kundi higit sa lahat sa araw ng pag-uwi. Ano pa ang kulang o kailangan natin, mga kapatid? Mapalad ang mga lingkod ng Diyos na nagtitiwala at natatakot sa Kanya. Paano makikilala ang lingkod ng Diyos na may takot sa Kanya?
Ang sabi ng Biblia sa awit 2:11, paglingkuran ninyo ang Panginoon ng may takot at paggalang. Sa makatwid, naglilingkod na may takot at paggalang. Ano ang hayag na katunayan ng paggalang sa Diyos? Sa Kawikaan 2:5-7, ayon sa Biblia, nauunawa nila ang mga kaalaman o karunungan ng Diyos. Alin yun? Ang kanyang mga kautusan na nakasulat sa Biblia. Nauunawa lang, hindi lamang nauunawa, kundi sinusunod na may katapatan. Makatwid, madaling makilala ang natatakot at gumagalang sa Diyos. Sila yaong masunurin sa lahat ng mga kautusan ng Diyos. Kaya ang pagkatakot sa Diyos ay ang paglayo sa lahat ng kasamaan sa pamamagitan ng buhay na nakasalig sa mga aral ng Diyos. May kapahamakan ba sa daan ng masunurin o gumagalang sa Diyos? Sa Kawikaan 2:8-9, binabantayan niya ang daan ng katarungan at ang lakad ng lingkod niya ay kanyang sinusubaybayan. Kaya mga kapatid, paano makapahamak ang lingkod ng Diyos? Kung ang Diyos mismo ang laging nakabantay at nakasubaybay sa kanyang mga daan at paglakad. Anong landas ang tinatahak ng mga lingkod ng Diyos na kanyang binabantayan at sinusubaybayan? Sabi ng Biblia, iyong sinusundan ang landas ng kabutihan. Kaya ano ang ugali o karakter ng mga lingkod ng Diyos na gumagalang at natatakot sa Kanya? Sa Kawikaan 8:13, ang sabi ng Biblia, namumuhi sa kapalaluan, kayabangan, pagsisinungaling, at masamang pag-uugali. Sa makatwid, pati ugali o karakter ng lingkod ng Diyos ay nakasalig sa kanyang kalooban. Hindi sila kakitaan ng masamang ugali. O kung meron mang masamang ugali, ay sinisikap na ipibabago niya para maisalig sa kalooban ng Diyos. Ito po sana ang maging katangian natin lahat, mga kapatid. Sikapin natin mabago ang masamang ugali at mapalitan ng karakter na kaaya-aya sa harap ng Diyos. Ano ang pangako ng Diyos sa sambahayang natatakot at gumagalang sa Kanya? Sa awit 128:1-4, sabi ng Biblia, mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon, na lumalakad sa Kanyang mga daan. Ano kapalaran? Ang sabi, magiging maginhawa ka at ikabubuti mo. Ano po ba ang katumbas ng maginhawa? Maunlad. Maaring hindi sagana, subalit maginhawa. Sapagkat hindi naghihirap ang kalooban at isip. Bunga ng mga kabalisahan sa buhay. Kaya maginhawa ang buhay. Ano katunayan na maginhawa ang buhay? Ang sabi pa, ang asawa mo'y magiging parang mabugang puno ng ubas sa pinakaloob ng iyong bahay. Ano katumbas? Kapakipakinabang sa tahanan. Ano pa? Ang mga anak mo'y parang mga puno ng ulibo sa palibot ng iyong lupa. Ano ang katumbas? Nagdudulot ng kaaliwan at kaligayahan ng mga anak. Hindi sakit ng ulo at problema. Ganyan po ang larawan ng isang sambahay ang pinagpapala ng Diyos sapagkat natatakot at gumagalang sa Kanya. Hindi sila pinababayaan ng Diyos. Bakit hindi pinababayaan ng Diyos ang mga lingkod niya? Sunurin at natatakot sa Kanya. Sa awit 25:14, sapagkat ang sabi ng Biblia, sa mga masunuri, ang Panginoon ay isang kaibigan. Ipinapaunawa niya sa kanila kanyang kasunduan. Ang mga tunay na lingkod ng Diyos na gumagalang at natatakot sa Kanya, para sa kanila, ang Diyos ay isang tunay na kaibigan. Mga kapatid, meron pa bang hihigit sa Diyos bilang kaibigan? Meron pa bang hihigit sa Diyos na makapangyarihan sa lahat?
at puspos ng pag-ibig at pag-unawa. Siya ang lahat-lahat para sa atin. Ang buhay, ang ating pag-asa, at ang ating pagtitiwala ay nakasalig sa Kanya. Ang Diyos naman bilang tapat na kaibigan ay hindi tayo bibiguin sa lahat ng ating mga kapigatian sa buhay. Hindi niya tayo kailanman pababayaan. Lagi siyang nakaabang sa ating mga panalangin. Mabubuhay tayo sa ilalim ng kanyang pagkukuko at pagkalinga. Kaya ano pong dapat nating maging pag-asa sa paglalakbay sa mundong ito hanggang sa masapit natin ang bayang banal. Katulad ng matibay na pag-asa ng lingkod ng Diyos. Sa awit 26:3 ang sabi niya, pag-ibig mong wakas ang aking patnubay. Ang iyong katapatan ang lagi kong kaagapan. Sana napansin ninyo mga kapatid, ang pag-asa ng mga lingkod ng Diyos na masunurin, may takot at paggalang sa Diyos. Kahit maraming mga suliranin, kahit mabigat ang mga pagsubok, pero ang isip, ang puso nila, pirmis, panatag sa panig ng Diyos. Ang kanilang pag-asa, ang Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay wagas. Siyang pumapatnubay sa kanila. At ang katapatan ng Diyos, siyang umaagapay sa kanila. Sana ganyan tayong lahat, mga kapatid. Opo, malapit na nga ang paghuhukom. Para sa atin, malapit ng araw ng ating kaligtasan. Pero habang papalapit ng araw na iyon, lalong bumibigat ang pagdadala ng buhay. Lalong bumibigat ang mga pagsubok. Kaya wala tayong ibang kailangan na makasama sa buhay na ito, kundi ang Diyos lang. Kaya huwag nating pagtataksila ng Diyos sa lahat ng paraan ng ating pamumuhay. Mabuhay tayo lagi na masunurin sa harap ng Diyos. Lagi natin ipakita sa Diyos ang ating katapatan at ang paggalang sa Kanya. Maging sa ating mga pagsamba, maawa sana ang Diyos na tayong lahat, di lamang sa ating pagsamba ngayon, makasama natin siya, kundi sa lahat ng sandali ng ating buhay. Habang hinihintay natin ang araw na mapalad ng ating kaligtasan, patuloy tayo samahan ng Diyos, palakasin, patnubayan, upang wala nang mahiwala, wala nang maiwan sa daan ng paglalakbay. Bawat pamilya mula sa mga magulang hanggang sa mga anak, magkita-kita tayong lahat at magsama-sama sa bayang banal na ipinangako. Paspasan tayo ng Ama sa ating pagdulog sa Kanya. Tumayo kayo mga kapatid at tayo mananalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po. Meron kaming ganitong mga pagsamba na dito'y tinuturuan mo kami. Hindi lamang po para matiyak namin ang aming kaligtasan sa araw ng paghukom, kundi mapanuto at mapabuti ang aming kalagayan sa buhay na ito. Palimasay naglalakbay kami, nakikiraan sa daigdig na ito. Apektado kami sa mga nangyayari sa mundo ito. Kaya maawa ka aming Ama. Ang mga aral na tinanggap namin ngayon, hindi lamang po umangga sa aming pandig. Tatak mo sa aming mga puso, lalo na sa mga anak, sa mga kabataan, ang palatayanan na nilang lubos na ang pagkamasunurin sa iyo, ang pagtataglay ng takot at paggalang sa iyo. Ito ang magbubukas ng magandang kinabukasan sa kanila. Dito sa ganitong paraan sila'y pagpapalain mo. Mararanasan po nila ang kabutihan mo sa buhay nila. Kaya tulungan mo kami lahat, lalo naming mapatunayan sa iyo, Ama,
Mga lingkod mo kaming tapat na nagtataglay ng takot at paggalang sa iyo. Makita mo kaming lahat na namumuhay ng masunurin, malinis at matuwid sa iyong harapan. Nagtatalaga sa mga pagsamba na kahit anuman magpagsubok ang aming maranasan, manatili kaming lahat matatag na nagpapatuloy, matyaga sa aming mga paglilingkod sa iyo. Gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya, aming Ama, para lagi ka naming mabigyan ng kaluguran. Huwag mo lamang kaming papabayaan. Pag natatanaw mo kami, aming Ama, na nangangailangan mo sa iyo, iabot mo kaagad ang iyong mapagpalang kamay. Hayaan mo po na tanggapin namin ang iyong paglingap at pagkukupo. Basbasan mo bawat sambahayan. Kalingain mo bawat pamilya. Lahat kami magkaisang lubos. Ano man ang mangyari sa aming buhay, magpapatuloy kaming lahat sa aming mga pakikipagbaka. Maingatan namin ang pananampalataya. Lahat kami ay manahan sa bayang banal na ipinangako mo. Panginoong Hesus, ipamagitan mo po kami sa Ama. Alalayan mo kami araw-araw. Huwag mo kaming bibitiwan. Huwag ka kami nangihinay, palakasin mo kami. Huwag ka kami nalulungkot, aliwin mo kami. Ang mga suliranin sa aming tahanan, bigyan mo ng lunas. Ang mga nahihirapan sa buhay, kalingain mo po at lingapin sa kanilang pangangailangan. Ang mga may sakit, maawa ka po kung mayroong nasa paggamutan. Ibangon mo sa banig ng karamdaman. Lahat po kami, Panginoon, maawa ka po. Muling masumpungan ng biyaya ng ganitong pagsamba. Amang banal, di namin nalilimot idalagin ang naiwang pamilya ng kapatid na Eranio Manalo. Ang iba'y nagtitiis pa rin sa bilangguan, mga nangalat dahil sa matinding pag-uusig. Laman silang lahat ng aming mga pananangin. Huwag mo silang pababayaan. Saan man naroon ang aming mga kapatid, bahala ka na kung mag-ina. Patuloy mong ipagkaloob ang kanilang pangangailangan. Kung merong may sakit, pagalingin mo po. Higit po sa lahat, wala sino man sa amin ang mawawala ng pag-asa, kundi matyaga kaming maghintay ng katuparan ng iyong mga pangako. Nananalig kaming Diyos Ama. Narinig mo po aming mga panalangin. Pinasbasan mo kaming magkakapatid. Magkalang po naming hinihiling ang lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo.